Magandang araw sa ating lahat. Nagsalita po ang Korte Suprema. Before po tayo magpapatuloy, Vilma Flores from Milan, Italy. Ang ating rule dito walang tampuhan, walang iwanan. Pag hindi po ni Ka Eric nag-greet o na-read out o nabasa ang inyong mga messages, pa-shout out, please understand na pag nag-discuss na po tayo ng topic, tuloy-tuloy na. Babawi na lang po ako doon sa pagbibigay ng solidarity messages and pagbibigay po ng prayer doon sa mga nagme-message. Ka Eric, good morning, Mixbox, and Alden Loberanes and Junjun Bor from London. Ayon. Si Samen Dang from New Jersey. Ang daming taga New Jersey, Doc Elmer. I will start, Okay, go. Nagsalita na po ang Korte Suprema sa pamamagitan ng kanilang magaling na tagapagsalita, very cool at magaan ang loob mo pag napapakinggan mo po siya, Hindi kagaya ng parang butangera at attack dog na style ng tagapagtahol ni Marcos na si Aling Claire Castro, very arrogant and very strict, ang kanyang itsura parang galit sa mundo na kahit may tsura naman sana, pero pag nagsalita na nawawalan ka na ng ganang makinig. Maliban pa sa kanilang, good morning Ka Eric, 1 a.m. sa Italy, sabi ni Vilma Flores sa Milan. Ma'am Narina Marin, Ma'am Narina, thank you Ito pong tagapagsalita ng Korte Suprema ay magaan pong loob ng taong bayan pag napapakinggan siya. At malinaw ang role niya kung ano ang nakasaad sa ruling ng Korte Suprema, yun lang po ang kanyang sasabihin. At hindi po siya umaatake o naggumagawa ng kwento na wala po doon sa kanyang hawak na dokumento o sa atas sa kanya na magpaliwanag sa mamamayang Pilipino hinggil sa mga mahalagang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Kaya, mga kababayan, ito pong tagapagsalita ng Korte Suprema ay nagpaliwanag that the decision na pilit na sinasite nila Risa Hontiveros, lalo na siya, na nagdunong-dunungan at nag-abogadilya, hindi naman abogado, kaya abogadilya, feeling abogada. Kagaya ni Tito Soto, feeling abogado, kaya abogadilyo ang tawag sa kanila. Now you learn another term, abogadilyo. Narinig ko po yan nung ako ay nasa CPP, NPA, NDF. Sa mga labor disputes, kailangan mo may legal support, may legal advisor kapag nasa union side ka. So minsan, may mga nagkukunwaring abogado para magbigay ng kunwari ay mga pananaw na legal sa usapin po ng union. Brother Beethoven, thank you for everything. Sa inyo ni Ma'am Ana at sa mga kapatid at kaibigang Filipino groups sa Canada. Maraming salamat, Brother Beethoven, for joining today. So, ang tawag mo doon sa mga hindi naman talagang abogado, pero nagmamarunong na parang abogado. Ako, hindi ako nagmamarunong, and I also state na it is a layman's interpretation of my knowledge how the law operates. But I am not a lawyer. Ayun, okay? So, abogadilyo po ang tawag doon. Kaya, good morning Ka Eric, ang galing palaging manood sa iyo. Sino nga yun? Wait lang. Si Edith Duenos. So si Tito Soto, si Senator Itbulaga, at si Risa Hontiveros, ang nag-aabogadilya at nag-aabogadilyo sa harap ng totoong abogado. Like Senate President Chis Escudero, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Marcoleta, mga abogado po, Senator Pia Cayetano, mga abogado po mga ito, mga kababayan, kaya nga, ang Korte Suprema mismo nagpahayag sa araw na ito. Kahapon ng hapon, sabi ng Korte Suprema, hindi po unanimous ang desisyon na yon tungkol sa League of Cities. Kasi po, may mga League of Cities noon na nauna nang nadesisyonan ng Korte Suprema, I think 20 sila noon lahat. Pero after 2 years yata, nagreklamo yung ibang mga League of Cities na bakit dumadami ang League of Cities, a member of cities, hindi naman nag-i-improve ang kanilang mga local economy.
At mas tumataas kasi ang real property tax kapag ang kategory mo ay city Langging Puputski. Kaya ang comment ni ni Hontiveros, sabi niya hindi. Makatatlong beses bumaliktad ang Korte Suprema. Iwan ko kung nabanggit niya makatatlong beses Pero nasundan ko po kasing kasong ito. And during that time, I was connected sa Iloilo City Government. No? So yung League of Cities po, nagkaroon niya ng controversial na kaso sa Korte Suprema. Kung saan po, mga kababayan, binabaliktad ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. No? Kagaya din sa party list. Dati, hindi ka pwedeng makatakbo sa party list kung hindi ka member ng sektor. For example, kung hindi ka member ng katutubo, hindi ka pwedeng tumakbo sa katutubo na party list. Kung hindi ka manggagawa, hindi ka pwedeng tumakbo sa party list na nagre-represent sa sectoral interest ng mga manggagawa. Pero para ma-accommodate noon, ang anak ni Gloria Macapagal Arroyo na si I think si Dato o kaya si ang isa, yung lalaki na anak niya, ay tumakbo ito bilang representante sa Kasangga party list o something. Ang representation ay mga security guards, no? Hindi naman sa security guard, si Mikey Arroyo yata. So, binago ng Korte Suprema ang naging desisyon nito tungkol sa MAD, mamamayan ayaw sa droga. So, pero it was never a unanimous decision. Kung kaya pwede nang tumakbo itong mga kontraktor, mga kontratista, mga politiko na nag-expired ng term, hindi naman sila marginalized sectors, they can now use the party list system as backdoor to get back to power and be in Congress. Yun po, Korte Suprema din po yun na binaliktad niya. Nauna na dapat hindi makakaupo si Richard Gomez bilang congressman. That was year 2001. Sapagkat hindi naman siya marginalized sector. Sikat na artista si Richard Gomez at ang kanyang party list noon na nag-number 1 noong 2001 elections ay MAD, mamamayan ayaw sa droga. Ngayon, kaming mga taga-CPP, NPA, NDA, pakialamero. Nagpetisyon kami sa Korte Suprema, no? Ang aming party list noon, isa pa lang, bayan muna pa lang. Ang party list ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, no? Pa-underground na ako noon. Palubog na papunta sa NPA. So, nagpetisyon kami, in short, binaliktad ng Korte Suprema. Nauna mo ng desisyon ng Korte Suprema na hindi si Richard Gomez pwede ma-proclaim ng COMELEC sapagkat siya ay hindi nagre-represent ng marginalized sector at ang MAD o mamamayan ayaw sa droga ay hindi nagre-represent ng marginalized sector ng lipunang Pilipino kung hindi ito ay programa ng Philippine National Police. Kaya in short, hindi nakaupo na maging kongresista noon si Richard Gomez noong 2001. And binaliktad yan ng Korte Suprema noong 2007. I think, kung hindi ako nagkakamali, para ma-accommodate ang anak ni Gloria Macapagal Arroyo na pwedeng hindi ka na member ng sektor but you are advocating and supporting the sector. So, advocate pwede na pala. So, kaya nakatakbo si Mikey Arroyo kahit hindi siya security guard, ay pinayagan siya mag-represent ng mga party list supposedly ng mga security guard. so, Korte Suprema din po yun. At ito din sa League of Cities, no? Pero lahat ng yon, ang pagkakaalam po ni Ka Eric ay hindi po yon mga unanimous decision. Na kung saan kahit nag-render ng unanimous decision ang Korte Suprema, ni-reverse niya ang kanyang sarili. So the cases that I'm talking about are not relevant doon sa pinag-uusapan na ina-assert na punto ni Senator Marcoleta na napakahirap ng asahan natin that the almost unanimous absolute decision ng Korte Suprema ay babalik na rin pa niya. Kasi nga iginigiit nila Hontiveros, ni Soto, ni Pangilinan at ni Bam feeling ni Noy Aquino din na lay on table. Pag sinabi pong lay on table, paantayin muna. Hindi muna tayo mag-decide. Nakakalendaryo, pero ipaantay mo na ang motion motion ni Senator Marcoleta na i-archive
ang kaso na ipinaakyat sa kanila sapagkat nga walang jurisdiction ang Senado from the very start because void ab initio. Pag sinabi pong void ab initio, from the very beginning, void meaning bogus, walang bisa ang articles of impeachment dahil ito ay lumabag sa procedural and tinatawag na substantial due process, which are requirements in the doctrine of the equal protection of law. Doktrina po yan and mandatory po na may mga summons, committee hearings, mayroon kang attachment of evidence, mayroon kang batayan kung bakit pumirma ang kongresista na ito, nakita ba niya ang complaints, nakita ba niya ang ebidensya related doon sa complaints of impeachment. Hindi nangyari po yan, yan ay tinatawag na procedural and substantial due process. Ang malala pa, hindi pa umabot sa 1 taon na mayroon na unang 3, December 2, December 5, December 19, na mga isinomiti na mga complaints which were all initiated because nang ito ay officially ma-receive ng Kongreso sa House of Representatives through the office of the Secretary General, and it was not, or they were not referred into any committee action under the rules, sabi ng Korte Suprema, 10 days na officially ay naisubmit ang complaints and received. Ang pagtingin ng Korte Suprema dyan, initiated yan kasi naglaps na ang period kung yan ba ay sufficient in form and substance. Dapat po yan ay tinitingnan sa Committee on Justice. Ang problema hindi ni-refer, pinatulog ni Martin Romualdez kasi nga may iba siyang plano. Ang game plan nila, hahabulin nila ang adjournment sa February para ang Senado mapipilitan na gumalaw at the last minute. Now, diskarte talaga yon. So sila po ang nagdiskarte na madaliin at pinalipas nila ang 3 na unang mga reklamo na nanggaling po sa mga hilaw na komunista na grupo ng Akbayan. Ang isa nanggaling sa mga komunistang urban terrorist na Kamatayan Party List Group. Ang pangatlo sa mga pakialamerong pari at mga obispo na nagpapakilalang Clergy for Good Governance. All of the 3 were admitted, submitted, and pinatulog. Kaya, pagkaraan ng 10 days, that means noong January, ay dapat taken as initiated na. 2024, isinabmit December, so 10 days yan, bigyan mo kahit umabot pa ng Enero 2025, deemed initiated po yun. Ang problema ay pinatulog. Sadya nila Martin Romualdez because they have another sinister plan, no, maitim na balak na palusutin nila ang impeachment articles na sila na nagmaniobra, and then iset aside nila yung 3 para ang bida ang House of Representatives na. Pero hahabulin nila ang adjournment which was February 5. At the last minute, ipipressure nila ang Senado na mag-constitute at mag-convene as impeachment court, kundi kolokoy. Ay, kaya ito nangyari. Sabi ng Korte Suprema, mali. May 1-year bar rule kayo na nilabag sa saligang batas. Kaya, naging almost absolute unanimous ang desisyon ng Korte Suprema nang sinabi nila that the articles of impeachment were invalid, illegal, violative of the due process of law at hindi na-observe ang equal protection of law and most especially lumalabag sa probisyon ng saligang batas hinggil sa usapin ng 1-year bar rule. Kaya, bogus from the very beginning. At ang dugtong ng Korte Suprema, the Senate did not and cannot acquire jurisdiction on the articles of impeachment because void ab initio. Ibig sabihin po, from the very beginning, walang legal basis. It has no legal life of its own from the very beginning. Yan pong ibig sabihin ng void ab initio. In colloquial or ordinary term, bogus. So, paano ka magkaroon ng jurisdiction on something that is bogus? Jurisdiction is important for an institution or for a body, lalo na sa gobyerno,
para magkaroon ka ng tinatawag na exercise of authority. You cannot exercise authority if you cannot have jurisdiction on something. Yan ang binabanggit ng Korte Suprema. Therefore, the Senate convening as an impeachment court on June 11, where the decision was remanding the questionable and anomalous articles of impeachment, ay kahit yun walang bisa pala yun, sapagkat from the very beginning, ang articles of impeachment nila Martin Romualdez at ng kanyang mga alipores na kinonsente at pinalakpakan pa yan ni Marcos sa unang bahagi, nagpa-presscon pa yan the day that na-submit yon, 3 days after nagpa-presscon yan si Marcos. Kasi ang unang pumirma doon si Sandro Marcos, ang anak niya, no? Well, they are just doing their constitutional duty. Bugok. Hindi nga nag-aral, no? Hindi nga talaga nagbasa. Ito ngayon, supalpal kayo. Minadali, sinortcut, inikutan ng batas, at sinapawan ang saligang batas, the highest law of the land. Kaya, ano pong nangyari? Diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional. So, wala pong pwedeng mag-interpret ng operations of law. And there is no institution in any part of the government that has the authority and mandate to interpret the legal question and including constitutional issues other than the Supreme Court. Period. And wala nang ibang patumpik-tumpik, tinumbok yan ni Senator Lito Leon Guerrero Lapid. Sabi ni Senator Lapid, nagsalita na ang Korte Suprema. Tapos na po yun. I vote yes. Ayos! Mabuhay si Senator Lito Lapid. Hindi pretentious, hindi nag-aaktong abogadilyo, dahil hindi naman siya abogado, hindi nagmamarunong at hindi nagmamagaling, subalit siya ay tapat sa kanyang pagtingin na tama, batay sa kanyang batayang mga kaalaman. Sabi niya, nagsalita ng Korte Suprema, tapos na. Yes ang boto ko. Ayos! Very good. Yan kung wala kang ambisyon na maging mataas pa kaysa pagkasenador. Hindi ka ambisyosa, kagaya ni Hontivirus. No, alam natin, everything that motivates Hontivirus, ang pangunahin po dyan ng kanyang political agenda. Ang kanyang lulong sa pagiging political ambitious. No, wala namang masama. Pero ang masama sa pagkakaroon mo ng political ambition ay iniikutan mo na ang batas. Nai-involve ka sa allegations of the witness tampering, tanim witness. At ito ngayon, sinuplak siya ng Korte Suprema, no? Butata. Kung sa basketball pa, okay? Pamatay sunog ang binuhos sa kanya ng Korte Suprema na pahayag that it was not a unanimous decision of the court ang binabanggit niyang case wherein ni-reverse ng Korte Suprema, I think 3 times, ang sarili niya hinggil sa usapin ng pagdadagdag ng mga members na i-approve ang isang syudad mula sa pagiging munisipyo o bayan. Alam niyo po ba, ang epekto niyan, tumataas ang real property tax. Mga buwis, bagamat hindi po tumataas ang lokal na ekonomiya, pag na-convert into city po, ang epekto niyan ay maraming mga bayan ang mababawasan din po ang kanilang IRA, Internal Revenue Allocation, sapagkat magdadagdag ka ng allocation sa mga panibagong syudad. Ayun. Kaya 3 beses yan baliktaran ang posisyon ng Korte Suprema. But all decisions all throughout those 3, kung hindi ako nagkakamali, ay hindi unanimous. Ang assertion ni Senator Marcoleta ay, how do we need to wait for something that we know what will happen? Kasi nga absolute, almost unanimous, 13-0 po. On the ground na nag-motion for reconsideration pa sila Martin Romualdez, kaya nga pinapaantay sana ng kanilang mga kaalyado na si Hontiveros, si Aquino, si Bam, si Kiko Pangilinan, at saka si Tito Soto. Sabi niya, antayin natin muna, wag nating i-archive. Ikalendaryo pa rin natin, pero less priority, lay on table na. Yun ang maniobra. Nakita ng mga senador, anong lay on table? Archive!
No? Kasi hindi sila magkasundo sa term na dismissal. No? As if ang pagdidismiss ay hindi bahagi ng otoridad ng Senado, so nagkasundo sila on play of words. Ang tawag po dyan sa speech or sa writing definition, euphemism. No? Nagkaroon sila ng pagtimpla sa salitang gagamitin, kaya euphemism. Archive na lang. But the effect of archive and dismissal is only the same. Ano po? Tulog na. Patay na po ang impeachment na ito na gustong ipatulak ni Marcos at nila Romualdez sa Senado. Pag archive po, wala na yan. It is no longer part of the calendar of business. And so therefore, ang kailangan po dyan ay ipaimbalsamo or i-cremate direkta. Yan po ang ibig sabihin. Kaya ayaw pumayag nila Tito Soto, nila Risa Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Pero talo sila. 19-4-1. Si Ping Lacson po nag-abstain, no? Nag-play safe. Siguro na-realize niya, no? And then 19 senators decided to archive dahil mali-mali po ang binabanggit ni Hontiveros na kunwari ay may alam din siya sa tinatawag na Supreme Court ruling. Ayan ang tinatawag na kung nag-aakto kang abogadilya at nag-aakto kang abogadilyo, no? Na nanggaling ka lang naman sa One Ball University, yun po ang university nila sa School Bukol na comedy sitcom nila Tito Soto at the Vic and Joey noon, no? Good morning ka Eric, sabi ni R.D. Montenegro and Det Hernandez. Thank you. So klaro na tayo mga kababayan, ha. Ibig sabihin po, the Supreme Court justices, sila po ay nanonood, sila po ay nakikinig, sila po ay nag-o-observe because a day after, nag-react sila kaagad na mali at hindi po tama ang na-cite na Supreme Court decision, bagamat yun ay tinatawag na SCRA, Supreme Court Ruling Annotated, SCRA. Jurisprudence po yun. Subalit it was not a unanimous court decision. So, pambihira kang makakakuha ng unanimous, absolute unanimous, ha? Kasi 13-0 eh. Dapat 15-0 yan. Pero ang isang justice ay naka-medical leave or naka-leave of absence. Ang isa po, hindi nag-cast ng vote niya. So, nag-inhibit si Justice Kagiwa. Ang isa si Justice Singh ang naka-leave of absence. So, 13-0 po. And to think that the ponente or the one na nakatalaga na magsulat ng desisyon at titingnan at babasahin at i-analyze ng bawat hukom ay hindi po maka-Duterte yan. Yan ay talagang kulay dilaw ang kanyang political alignment before the Supreme Court na tenure niya, no? At na-appoint ni Noynoy Aquino yan. Ang tinutumbok ko po ay si Senior Associate Justice Marvic Leonen, di ba? Marvic Leonen was Pinoy na Pinoy. At yan po ay hindi maka-Duterte. Pero he maintained independent views and correct and sharp legal analysis sa pagbuo ng kanyang desisyon kung bakit na-convince ang almost all of the justices na suportahan at i-improve pa ang kanyang sinulat na ponensya wherein idiniklara pong illegal, unconstitutional, invalid ang articles of impeachment. Yan po ay malinaw na hindi napag-aralan ni Hontiveros at nila Tito Soto. When you argue on something, be prepared to stand and support your arguments. Otherwise, mapapahiya ka, lalo na hindi ka abogado, nag-aabogadilyo ka. No? So, tinanong lang siya ni Senator Marcoleta, is that decision en banc or not? Hindi niya pa ma-explain. Hindi niya siguro, kasi may division level lang. En banc ba yan? No? You cannot have a Supreme Court annotated ruling na maging jurisprudence, either unanimous man o hindi, kung hindi po en banc. No? Dapat buo. Sila collegial yan eh. Ang Korte Suprema, dapat 15 sila or majority of them, no? Ang Alan Bagtasos Cueco and Esa
Estrera, and GMLYLE. Hi ka, Eric. Ayun. So, tinumbok Renato, good morning, God bless. Kaway-kaway. And Fred Palabrica, good morning, and in Jesus' name ka, Eric. Thank you, Fred. And bakit ganitong pangalan mo? Brosha Barotso. Liars versus lawyers sa Senate. Good morning, Sir Eric Jonathan Kayakay. So, klaro mga kababayan, that the Supreme Court listens to the people. Kaya po, si Chis Escudero ay maganda rin po ang kanyang inilabas na parang summary of position ng Senado. Ang banggit niya, the Senate cannot be a battering ram. Hindi pwede na tagapaglatigo at tagapagbastonero ng Kongreso ni Marcos at Romualdez ang Senado para maitulak ang kanilang nag-uumapaw na ambisyong politika. Malinaw po na ang impeachment process by itself is largely political. Sa pagkatatanggalan mo po ng mandato ng otoridad at kapangyarihan ng isang impeachable officer with accessory penalty of perpetual disqualification to hold any public office, either appointed man or elected. Yan pong epekto ng impeachment. At ang mga impeachable officials po as a review ay nagmumula sa presidente, vice president. Ang mga senador at mga kongresista, mayor, governors, mga konsehal at mga barangay captain, hindi po sila impeachable officers. Meaning they are not to be removed by way of impeachment, but rather by cases or other forms na hindi po constitutionally mandated like impeachment. So, presidente, vice president, buong COMELEC commissioners at COMELEC chairman, buong Korte Suprema ng mga justices, not all judges ng mga regional trial court, Court of Appeals, hindi po yan. Justices and Supreme Court Chief Justice ng Korte Suprema. Commission on Audit, COA, Civil Service Commission, and Ombudsman. Ayun. Yun po ang mga impeachable officers. Bagamat yan ay political process, pero yan po ay mayroong kaakibat na legal framework and constitutional ground. Ayun. Klaro ha? You cannot apply the way of removing an impeachable officer by way of the application of impeachment mechanism if there is no legal basis, legal framework, or constitutional ground na pwede mong gamitin. No? Usually, ginagamit yan, 3 constitutional ground. No? Culpable. No? Culpable. Violation of the Constitution. Ibig sabihin po, sadya na paglabag sa saligang batas. Culpable, violation of the Constitution. From the root word mea culpa. No? Culpable, violation of the Constitution. Number 2, a betrayal of public trust. All public officials holding public office, they are mandated to be accountable to the people. Kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan, hinggil dyan, at ikaw ay lumabag sa iyong oath of office, betrayal of public trust. Number 3, graft and corruption. Yon, mga impeachable offenses po yan na nakalatag sa konstitusyon. But you have to observe correct process. You have to have correct constitutional framework. Yon ang binabanggit ng Korte Suprema. Hindi ba yan malinaw kay Martin Romualdez? Hindi ba yan malinaw sa kanya mga alipores? If you want to bring Sara Duterte into accountability that you assert in spite of the Commission on Audit's declaration na sa 3 taon pasado, unmodified ang opinion ng COA, ibig sabihin walang anomalya ang kanyang opisina, both when she was still the DepEd Secretary and ang kanyang pagiging Vice Presidente, including utilization of confidential fund. Pero bagamat yan pa rin po ang inyong gusto na ipa-impeach ninyo siya at i-remove by conviction at the impeachment court in the Senate, therefore, ang dapat gawin nyo, i-observe nyo ang saligang batas. Yan pong binabanggit ng Korte Suprema. Sundin nyo ang 1-year bar rule. Antayin nyo next year, February 2026. And pangalawa, Ma'am Weng, nandyan ka pa ba sa Usames? Si Ma'am Weng po from New York, Patriotic Filipinos USA. Teacher po ito doon sa Estados Unidos sa Harlem, sa Bronx,
New York. Mameli, ay, kumusta Mameli from Barrie, Toronto, Canada. Ayan. Oy, Brother Arnold Bigkas, I saw your name and I saw your logo. Salamat, Brother Arnold Bigkas. Mga pamilya po ito na naglingkod sa taong bayan sa pamamagitan ng security sector ng ating gobyerno. Ayun. Danilo Gooden and Lady Mongrove. Thank you, Bros Bell. Okay. Nagbumabati, Edward Sauro. Ay, si Pastor Edward nandito. Yeah, Pastor, hindi na tayo nakapag-connect, no? From United Church of Christ in the Philippines. Lamberto Lazaro from New Jersey. Okay. So, mga kababayan, malinaw po that Risa Hontiveros does not know the law. Makipag-argumento ka sa isang abogado at nakapwa mo senador on the floor, hindi ka pala handa. Sabi ng Korte Suprema, hindi po yan unanimous decision. Ang League of Cities na binabanggit niya the jurisprudence that the Supreme Court can do the tumbling. Balibaliktad, no? No. There are no evident cases that the Supreme Court in a previous unanimous absolute decision na sila ay buo na nag-decide na babalik na rin nila ang sarili nila with another decision. Pambihira po yan na nagaganap o wala tayong makita, Brother Marlon Tanyo, na may ganon pong nangyari sa Korte Suprema. Napakapambihira po yan. Because the argument na gustong gawin nila Hontiveros, nila Tito Soto, i-delay. Cheers! Wawi Jones! Rosana Pai! Mga na to po, kapamilya ni Langging. Bayaw po niya ito at mga pinsan ng anak ko, mga anak nila at ang kapatid nito ni Langging ay asawa ni Cheers, Wawi Jones, Rosana Pai sa New Zealand. Thank you sa mga nanonood. Natutuwa si Ka Eric, no? Yeah, tama ka, Brother Marlon. Halata naman po na puro pandaraya ang ginagawa nila, Ka Eric. Yeah, pandaraya talaga. They are trying to manipulate the public opinion as if the Supreme Court and some senators are colluding to cover up and exonerate Sara Duterte. No! Sabi ni Alan Peter Cayetano, ang gusto nyo naman talaga dyan, ma-remove si Sara Duterte para hindi na maging presidente. Hindi ba dapat talunin nyo na lang siya sa eleksyon sa 2028? Referring to Risa Hontiveros and to Martin Romualdez. Di ba kayo nakakaramdam ng hiya? Kasi alam naman ng taong bayan, pag tumakbo kayo, laban kay Sara Duterte, 2 tonelada ng alikabok ang kakainin niyo. People do not trust you, Martin Romualdez and Hontiveros. Nakachamba ka lang na nakalusot ka. Dapat 12-0 yun No? Nang hindi natutulong ng kampanya noon si Pangulong Duterte. You don't deserve to be at the Senate. With the notorious record being alleged against Risa Hontiveros, pattern of tanim witnesses. My goodness, mga kababayan. Witness tampering, using your authority at the Senate para siraan si Pastor Kibuloy, siraan ang Kingdom of Jesus Christ, ang kanilang mga ministro, para palabasin mo na sila ay member ng mga criminal groups associated sa mga Duterte. My goodness. Di binisto siya ngayon ni alias Rene. And ito lumabas noong panahon nang pinapa-impeach na nila at pinapatanggal si late Chief Justice Renato Corona. Involved din pala ito sila Hontiveros at ang grupo nila na mga dilawan at mga hilaw na komunista sa pagtamper ng mga witnesses and tamper of evidence as proven sa mga ilang kumakalat ngayon na video na binukoing sila ni Senator Miriam Defensor Santiago. Itinuro nga siya In fact, hindi niya may paliwanag saan siya kumuha ng pera nang una siyang manalo pagka-senador dahil ang anomalya sa PhilHealth may higit 1 bilyon. Bigla siya nagkaroon ng pangbayad sa hundreds of millions na mga ads sa telebisyon. At bidang-bida siya sa lahat ng mga PhilHealth na mga promotional na mga materials prior to election. Hindi pa niya pinapaliwanag yan. That is also a very clear evidence na she is acting not in good faith. Hindi po mabuti ang kanyang intensyon. In short,
mukhang lumalabas na may masamang budhi sa kanyang mga intensyon na ginagawa. Ito ang pattern of historical revelations about Risa Hontiveros, mga kababayan. At malinaw po na nang ibinulgar siya ni alias Rene na sinet up niya at talagang gustong wasakin ang pagkatao ni Pastor Kibuloy at ng kanyang organisasyon sa Kingdom of Jesus Christ para atakihin niya at i-connect kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Aba, nagalit po siya. Nag-file ng reklamong libel laban kay Eric at iba pa kay Atty. Topacio. Di po ba? Akala mo napakalinis at akala mo beyond reproach pag umarte siya. O ito ngayon, ikaw ngayon ay naka-spotlight. Sabi ng Korte Suprema, mali po yan ang sinasite na kaso hinggil sa pinag-usapan sa Senado. Nakakahiya. O isa pa yan, sabi ni Ms. Trosmis, bakit walang investigasyon on the Committee on Ethics against kay Hontiveros? Yan po ay isang challenge sa loob ng Senado. They should act beyond as if they are a fraternity club protecting one another. Yan po ang naging cultural atmosphere within the Senate, no? Sa matagal na panahon. At yan po ang naging tradisyon na kung kapwa senador na, kung pwede pinapalagpas nila. At hindi na iniimbestigahan ang mga maanomalya at mga nakakaduda at nagkakaroon ng iskandalo na may epekto sa kanilang public office, no? Kagaya po ng involvement ni Hontiveros niyan sa PhilHealth na sinindikato mahigit 1 bilyon po. Ang sabi ng COA disallowed, ibalik sapagkat hindi po tama ang paggamit ng pondo. Wala siyang paliwanag, tahimik. Sila ni Lula Laila de Lima, pariyo yan. Si Lula Laila de Lima, atake ng atake sa confidential fund daw ni Sara Duterte. Samantalang yon ay cleared sa COA. Siya, ang kanyang mga cash advances at confidential fund na walang liquidation, mga kababayan. Walang mga resibo nang siya ang DOJ Secretary. Alam nyo kung magkano? Umaabot po ng 200 million pesos. Kulukoy din ito si Lula Laila de Lima. Combined cash advances at mga confidential fund releases. Walang resibo. Walang liquidation report, no? Tanim, unanimous decision na naman si Honti Pandemic. Na-elevate na. Hindi na lang virus, kundi Honti Pandemic na talaga, no? Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Atty. Marlon Gusantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.